Ngayon po, sisimulan ko na po itong aking presentation para po hindi po sayang ang ating mga oras. Ano po? Itong ating pag-uusapan, ladies and gentlemen, this is a concept wherein mapansin po natin bago po ito sa mundo ng technology dito po sa Pilipinas. At ang maganda po nito, isa po tayo sa magiging pioneer if ever po na ito po ay ating tatrabahuhin. Ayun po siya. So by the way, alam naman po ng mga nandito ngayon na negosyo po ang ating pag-uusapan. Tama po ba? Ayan. Alam naman po. Ayun siya. So anyways, let's start. Alright? Our company or our brand, ladies and gentlemen, is Up Your Servicio. Ayan. So we are on the front side ng new era of business technology ngayong panahon na ito. Ayun po siya. So ang maganda po dito, sa Up Your Servicio, share ko lang po ng bahagya. Alright? This is powered by NNT Technologies Corporation. So this is the company behind our successful brand. Ayun po siya. So, para po maintindihan nyo po ng mas malalim, mga kaibigan, kung ano po ang kagandahan nitong negosyong to, kailangan po ipaintindi ko po muna sa inyo yung nakaraan para po maintindihan po natin yung ating kinabukasan o yung ating future. Tama po ba? So simulan po natin sa ating mga common acknowledged tech companies here in the Philippines. Ayan. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang Grab, familiar po ba kayo sa Grab? Ang Grab po ay from Malaysia at sila po ay nag-start dito po sa Pilipinas ng 2013. Ayan po yan. So 2013, back in 2013, nandito po ang Grab, nag-establish na po siya ng operations niya rito, but this company is a foreign company from Malaysia. Ayan po yan. So kung nakapag-book ka na ng Grab at meron kang Grab sa phone mo, ito lang po ay konting insights kung when po sila nag-start dito sa Pilipinas. Another company po na mapapansin po natin, mga kaibigan, is this one. Ito pong tinatawag po natin na Food Panda. Ayan, sino po dito ang nakapag-try na makapag-book sa Food Panda? Alam niyo po ba na this company started from Germany and it came to our country, the Philippines, noong 2014. Ayan po yan. Ang alam nyo rin po mga kaibigan, isa pa po ito sa mga pamilyar na sigurado ako na alam po ninyo, is ito po, itong company called Lalamove. Ayan po yan, nag-start po sila from Hong Kong 2013 at sila naman po ay nagpunta dito sa Pilipinas para mag-operate ng 2017. Ayan po siya. Pero kung mapapansin nyo po mga kapatid, mula 2017 or kahit po mula 2018 pababa, hindi pa po natin masyadong acknowledged itong mga companies na to. Halos walang nakakakilala po sa kanila simula nung 2013 hanggang mga 2014, 15, 16, 17. Ano yung isang pangyayari, mga kapatid, na nagdulot po sa atin makilala itong mga apps na ito at gamitin ito? Tama po ba? Dumating po yung tinatawag po na COVID-19 o yung pandemic. Noong 2019, may balita, alright, na meron daw isang sakit, na kumakalat globally. At lo and behold, pagdating po ng 2020, March, nag-lockdown po dito sa ating bansa. Tama po ba? At sumikat yung kantang Bawal Lumabas. Ayan, tama po ba? So alam niyo po, nakakatuwa po mga kapatid, merong mga bagay na nangyari sa Pilipinas na may mga tao na yumaman sa pamamagitan po ng nangyaring pandemya. At may mga tao din naman na nakakulungkot din na talagang nawalan ng pagkakakitaan at nawalan po ng negosyo. Tama po ba? Pero alam niyo po, on a silver lining, tayo mga Pilipino, kung papansinin po natin, natuto po tayo halos lahat, bawat bahay, natutong mag-book ng mga app. Dahil bawal nga lumabas, merong mga tao na willing lumabas para sa atin, itong mga frontliners na to, at gamit ang isang app, pwede na tayo makipag-communicate sa kanila. Tama po ba? And after po nun, alright, on that scenario, natuto na po majority of the Filipinos gumamit ng smartphone. Simula po niyan, 80% of us gumagamit na po ng smartphone at nagbubuk na gamit ang ating mobile phones. Tama po ba? Ayan po yan. So kung agree ka pa, i-comment naman sa comment section. Ayan. Alright. So ngayon, share ko lang po ng konti, mga kaibigan. Itong ating entry ngayong 2021, nag-start po ang Up Your Servicio. Ayan. Ang Up Your Servicio po ay kagaya rin po nitong mga
sikat na apps ngayon na this time naman po, ang binubuk naman po natin dito ay mga serbisyo o mga trabaho. Ayan po yan. So mamaya po, i-explain ko po sa inyo paano tayo kakita ng pera dito sa mobile booking app na to. Alright? Pero bago po natin ituloy ang ating talakayan, ano po mga kaibigan, ay ating pong iintindihin muna na alam nyo po ba na kapag tayo po ay nagnenegosyo or meron tayong isang bagay na gusto nating palakihin sa pamamagitan ng business, kailangan daw po ang isa sa number 1 na recipe nito, ito po ay disruptive. Pag sinabi pong disruptive is iibahin mo yung kultura o i-upgrade mo yung kultura na kung saan pag na-upgrade mo ito, ayan, mas pipiliin ka ng merkado o mas pipiliin ka ng mga tao upang gamitin or upang bumili sa'yo. Ayan po yan. So, i-share ko lang po ng konti, ano po ba ang dinisrupt nitong mga companies na ating ipinakilala kanina at ating kilala na? Tama po ba? So, unang-una, ang Grab, ang dinisrupt po nito, alright, ay yung kultura po ng pagpara ng taxi at pagsakay ng taxi. Ayan. Sino po rito sa ating mga giliw na manonood, ano po, mga first-timers na nanonood sa atin, ang naka-experience ng sumakay ng taxi at ikaw po ay nireject ng taxi? Ayan, na-try nyo na po ba yon? Yung papunta kang halimbawa ng MOA, hindi ka pinayagan kasi pauwi na daw siya. Papunta daw siyang monumento. Ayan. At sino naman po dito ang sumakay ng taxi na masungit yung driver? Tama po ba? At sino rito ang sumakay ng taxi na pagpasok mo ng taxi, ang baho at parang ang dumi-dumi ng taxing sinakyan mo? Alam niyo po, yung mga bagay na yan, ang pinaka-normal na complaints ng mga mananakay, ano ho, o ng ating mga commuters, na kung saan sinilusyonan po yon lahat ng Grab. Na imbis na ire-reject ka ng taxi driver, masungit pa, ito, mag-book ka ng Grab, mabait pa driver mo. Pagpasok mo, alright, kalkulado na kung magkano ang babayaran mo, hindi mo na kailangan magdagdag ng extra o mangontrata, mabango pa at bago at malinis ang sasakyan na sasakyan mo. Tama po ba? Kaya maraming Pilipino, imbis na nagtataksi na po ngayon, alright, mas madami na po ang nag-Grab, mga kapatid. Dahil po mas konbinyente, mas malinis, mas mabait ang driver, at kung papansinin po natin, kumbaga, hindi po tumatanggi. Ayan, walang rejection. Ayan, tama po ba? Ayan po yan. So, kumbaga ho, dahil po ito ang konsepto na kung saan na-disrupt ng Grab ang kultura ng pagtataksi, sila po ngayon ay nasa $26 billion in valuation sa buong mundo. Ayan po yan. Ayan, dahil sila po ang nagpasimula, alright, ng mobile booking ng mga taxi. Ayan po yan. Ngayon, pag-usapan naman po natin itong isa pang example, mga kaibigan. Ito naman po, yung tinatawag naman natin na Food Panda. Ano po ba ang dinisrupt ng Food Panda sa Pilipinas? Ang dinisrupt po ng Food Panda o ang kultura na in-upgrade niya ay yung pag-order, alright, ng mabagal dito sa mga numbers, hotline numbers, order hotline numbers ng mga fast food restaurants. Back in the days, mga kapatid, kapag tayo pa i-order ng Jollibee at McDo, aabutin po ng 2 oras bago dumating ang pagkain mo sa inyong bahay. Tama po ba? Pag nag-dial-dial ka dyan, tama? At minsan, naliligaw pa ang ating mga delivery. Tama po. Ngayon, ang ginawa ng Food Panda, imbes na mag-aantay ka ng 2 oras, sa kanila ka na lang mag-book. Tama ho. 20 minutes lang, pinakamalapit na McDo, pinakamalapit na Jollibee darating sa'yo. At sa pinakamabilis na paraan, dumarating mainit pa. Ayan, tama po ba? So, kumbaga, on that way, nagsolusyon po siya na kapag ka magbubuk ka, imbes na dumiretso ka, mabagal, doon ka na sa Food Panda, mabilis. Ngayon po, they are in $10.7 billion in valuation. Ayan po yan. Ngayon, isa pa pong example, kung pamilyar po kayo sa Lalamove, mga kapatid, ano po ba ang dinisrupt na kultura ng Lalamove sa Pilipinas? Yung pong matagal at mabagal na sistema kapag nagpadala po kayo ngayon sa mga couriers. Ayan, back in the days, 3 araw, 5 araw bago po dumating ang iyong mga package delivery. Tama po ba? Pero what if malapit lang naman, 'di ba? Kung nandito ka sa Quezon City, doon lang sa may bandang Bulacan na papadalan mo, edi maglalamove ka na lang. 1 araw lang nandun na. Tama po ba? Hindi mo na kailangan mag-antay ng 1 linggo. Hindi mo na kailangan mag-antay ng 3 araw. Darating na yung package mo on that day. Ayan po yan. So, ang in-upgrade po ng Lalamove is yung oras ng delivery. At kumbaga,
yung on the day na transaction po natin. Tama po ba? Ayan yan. And another thing na isa po sa mga napakagandang tech dito po sa Pilipinas ay yung concept po ng Shopee. Ayan. Sino po rito nakapag-download na ng Shopee sa inyong mga cellphone at nakapag-try ng umorder sa Shopee? Ano po ba ang dinidisrupt ng Shopee dito sa Pilipinas? Ang dinidisrupt po ng Shopee ay yung mga mahal na bentahan na mga kung ano-ano po sa merkado o sa mga tiyanggi. Ayan po yon. Tama po ba? So kagaya po nito yung mga cellphone case na nakikita po ninyo sa inyong mga screen. Sa mga tiyanggi, binibenta po yan 500 pesos. Pero makakita ka, parehong-pareho. Sa Shopee, 200 lang. Ayan. Tama po ba? O doon ka na lang bibili sa Shopee. Bakit po? Kasi ang tinatanggal po ng Shopee ay yung overpriced products na kung saan ang dami ng patong, okay, ang mga mamamayan naman po ay nabibigatan na sobrang mahal ng mga ito. Kaya ang maganda, sa Shopee, check mo muna kung pareho ba ng presyo. Pag pareho ng presyo, ayun, binibili na doon sa Shopee. Ayan, tama po ba? Ayan po yan. So, kung kayo po ay nakakaintindi or nakapag-try na nitong aking mga pinaliwanag, paki-comment naman po yung salitang I agree. Ayan. Ngayon po mga kaibigan, syempre, hindi lang po yan ang nadi-disrupt ng Shopee. Kahit anong mga merchandise, nadi-disrupt na po nila o mas murang presyo. Ngayon, dahil po doon, ang Shopee po ay nasa $29.7 billion in valuation. Ayan, yan po ang halaga ng kanilang kumpanya. Ngayon, mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo. Ayan, dito naman po sa ating pag-uusapan o topic po natin ngayong gabing ito, naman ang App Your Servicio. Ayan. Ang App Your Servicio po ay isang booking app. Kagaya rin po ng mga paniliwanag ko kanina mga company. Nagbo-book din po tayo dito sa App Your Servicio. Ang mga binobook naman po natin ay mga services. Ayan po yan na kinakailangan po natin on our daily, weekly, and monthly needs. Ayan po yan. Ngayon, ang konsepto po nito, kung dati, kapag ikaw maghahanap ka ng aircon cleaner or tubero sa inyong mga bahay, minsan po hindi natin alam kung tayo po ay natataga. Tama po ba? Kagaya po nito, may katiponero. Ayan, meron po katiponero na may hawak na taga. Ayan, hindi natin alam kung tayo ay nataga o tama nga ba ang presyo ng ating pinili. Kasi wala tayong basihan. Ang maganda po sa App Your Servicio, kung isang tubero lang kilala mo at piniresyuhan ka ng baradong tubo na 5,000, ayan, makakita ka dito sa App Your Servicio, mura lang. Kayang lumaban ng patas. Hindi ka tatagain. Ayan, yan po ang di-disrupt po natin. Yan po ang kultura na inaangat po natin, bagong kultura na inaangat po natin dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng pagbibigay ng quality, yet affordable services at tatanggalin po natin ang mga nananaga dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng App Your Servicio. Ayan, nakakuha po ba? Ayan, klaro po ba yon? Alright. So, sa pamamagitan po niyan, sabi ko nga po sa inyo, itong negosyong ito, itong mobile booking app na ito, mga kaibigan, ay pwede kang kumita ng pera. Pwede kang maging aming partner or neopreneur dito po sa ating negosyo. Ayan po yan. So, mamaya pa explain ko po how it works. Ayan po yan. By the way, share ko lang po, ang App Your Servicio po ay nag-start ng May 2021. Ayan po yan. Ito po ay panahon ng lockdown. Bawal po lumabas. Bawal pa nga rin po kumuha ng mga business permit ng mga panahon na yan. Pero, tayo po ay nag-i-start ng magkaroon ng beta testing. Ayan po yan. So maraming tao nagtatanong po sa akin, Sir Gerald, tatagal ba talaga yung business mo? Alam niyo po, tatapatin ko po kayo. Kung ito po ay hindi tatagal, dapat po pandemic pa lang sarado na. Tama po ba? Pero saan ka makakita ng business na nag-start panahon ng krisis, tumagal, lumaki, paganda pa ng paganda? Paano pa kung wala ng krisis at wala ng pandemic? Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Tama po ba? Siyempre, mas lalong magiging successful. Ayan. Tama po? Ayan po yon. Alam niyo po ang maganda, ako po ang inyong lingkod, the Chief Executive Officer nitong App Your Servicio. My name is Mr. Gerald Bautista. Ayan, ako po yung nasa screen. Ayan. So ako po ang in charge dito po sa ating company. Ayan po siya. At ang maganda po nito, mga kaibigan, ako po yung presenter ninyo ngayon at ako po mag-explain how the business works and how you will earn from this very basic but very good business concept. Ayan po yan. Alright? So, i-share ko lang po ang ating opisina, mga kaibigan. Meron po tayong 2 opisina ngayon.
Isa po dito sa Metro Manila, alright? Here in Quezon City. And another naman po in Cebu. Ayan, in Cebu City sa may E-Mall. Ayan po yan. So hopefully, tayo po ay magkaroon pa ng mga dagdag na opisina this coming month. Baka mag-open po tayo sa Baguio. Ayan siya. So ang goal po natin, dahan-dahan on each and every major city, meron po tayong office. Ayan po yan. So ang maganda rin po nito, kung wala pa namang office dyan sa area ninyo, okay lang po yon. Ang maganda nga po doon, makakapag-start po kayo dyan, isa po kayo sa pinakamagiging pioneer at kumbaga, isa po kayo sa mga leading partners po namin hanggang sa magkaroon po tayo ng opisina dyan po sa inyong area. Ayan po yan. Ang Apera Servisyo po, ang Neo Network Technologies, alright, ay isang legitimate company. Ayan po, makikita nyo po dito sa inyong mga screen ang ating mga legalities. Ayan po yan. So, kompleto po tayo ng legalities. Ang nakakatawa din po dito, alright, ang ating mission and vision is to offer convenient, fast, reliable, and secure services. Ano po? At ang maganda din, our vision naman is to be the leading marketplace of services sa buong Pilipinas. Ayan po yon. Ngayon po mga kapatid, gusto ko lang po i-share sa inyo na ang App Your Servisyo po ay tinagurian na fastest growing mobile booking app ng ating award-giving body na ang pangalan po ay Q Asia. Ayun po yun. So ito po yung video, alright, kung saan tayo po ay na-awardan. Ayan. So it's a community of businessmen, isa pong event yan, na kung saan maraming negosyante, tayo po ay inawardan ng Q Asia sa Diamond Hotel. Ayun po yan. Kung mapapansin nyo po ako dyan, yung maakyat, yung unang aakyat ako po. Ayun siya. So, tayo po ay inawardan dito. Ayan. Ang nakakatawa po dito, alright, dahil tayo po ay fastest growing mobile booking app ng Q Asia, ang kagandahan po niyan, ang tinarget lang po ng negosyong ito ay yung basic needs natin mga Pilipino. Ayan. Kasi po pag pasok sa basic needs ang negosyo mo, malakas daw po ang ikot ng profit. Ayan. Tama po ba? Do you agree po? Ayan. Ngayon po, ang maganda po dito mga kapatid, pag sinabing basic needs, ito po ay food, shelter, and clothing. Tama po ba? Pero alam niyo po ba sa panahon na ngayon, modernong panahon ngayon, ang cellphone daw po at ang mga gadgets natin parte na rin ng ating basic needs. Bakit? Nandiyan ang communication natin, tama? Nandiyan ang e-wallets natin, nandiyan ang trabaho natin most of the time, tama? Diyan tayo nag-i-store ng files. At lahat po ng mga kailangan natin from a day-to-day, halos kailangan po natin ng ating mga phones. Tama po ba? Ngayon, ang maganda mga kapatid, ang target market ng ating negosyo ay kahit sinong tao. Basta po may cellphone. Ano ho? Pwedeng-pwede na po yan. Ayan. Alam niyo po ba noong 2009, alright, with the 90 million cellphone users, tayo po ay na-branded as the texting capital of the world. Ayan. Eh nga lang, hindi na masyado uso ngayon ng text-text. Tama po ba? Guess what? Saan lumipat? Pag sinearch mo sa Google kung sino po ang social media capital of the world, lalabas Pilipinas. Ayan. Kahit mas maraming tao sa India, alright, sa China at sa Amerika, tayo pa rin po ang nangunguna sa screen time sa buong mundo. Bakit? Tayo mga Pilipino kasi mahilig tayo makipag-socialize. Tama po ba? At alam niyo po, halos lahat ng mga Pilipino ngayon may Facebook na. Kahit bata may Facebook, gumagamit ng smartphone. Tama po ba? At napapanahon, itong napakagandang negosyo natin ay nasa loob ng smartphone. Akalain mo yon. Tama po ba? Ang maganda po nito mga kaibigan, some of our phone's capabilities today ay halos lahat nandyan na. Social media, parcel delivery, games, food delivery, online class, and even work. Pwede po tayo magtrabaho sa pamagitan po ng online meeting gamit ang ating mga cellphone. Tama po ba? Yun nga lang, ang problema, ang cellphone po mga kapatid ay gastos. Every time na ginagamit mo yan, pinopondohan mo yan, naglo-load ka, alright, pang internet, tumatawag ka, nagpapa-unli ka, tama? Or bumibili ka, palabas lang ng palabas ang pera. Tama po. Our goal tonight is baliktarin po ang sitwasyon. Ang goal po natin mga kaibigan is ikaw na consumer, alright, a normal consumer, a normal Filipino, is maging neopreneur ka. Ano po yung neopreneur? From the root word neo, ibig sabihin po niyan bago. Preneur, coming po sa entrepreneur, pinagsama, makabagong entrepreneur sa makabagong panahon. Ayan po yan. Ang goal po natin mga kapatid is, this time, every time na ginagamit mo naman ng phone mo, why not? Maging money generating device mo naman siya. Yung dati mong gastos, maging asset, mapagkakitaan po natin.
Ayan po yan. So, ang maganda po nito, share ko lang ng ah, napakaganda. Ang ating flagship product, let me introduce you. Ayan, App Your Servicio. Ito po ay nada-download na sa ating Google Play Store. Ano po? At papalapit na rin po sa iOS. Ayan po yan. So, ang maganda po nito, right now, kung first timer po kayo, pwede po kayo pumunta sa Google Play Store at i-download nyo na po ang App Your Servicio. Makikita nyo po tayo doon. Ayan. So, ito po yung isang screenshot on how we can install it. Ayan po yan. Ngayon po, mga kaibigan, share ko lang din po, ano ba ang laman ng App Your Servicio? Ano klaseng services ang pwedeng mabook dyan? Alam nyo po, lahat. Basta po moral, ethical, maganda. Ano po, pwede pong ilagay dyan. Nandyan po, makakapag-book po kayo ng aircon cleaner, aircon technician, aircon installer. Kasama po yung mga naglilinis ng kondo. Kasama po yung mga locksmith. Kasama po yung nasa spa or foot spa industry. Kasama na rin po yung nasa massage industry, yung salon services, kagaya po ng reband, right? Haircutting, even po haircutting for kids. Kasama na rin po dyan yung electrician, nandyan na rin po yung mga tubero, at pati po professional services, mabubuk nyo po dyan. Nandyan po yung mga tutors. Ayan, music tutor, science tutor, English tutor. Nandyan po ang accountant, ang abogado, nandyan po ang doktor at dentista. Ayan po yan. Halos lahat po ng serbisyo, professional man or skilled, ay pwedeng-pwede ho na maibook dito sa ating napakagandang app. Ngayon, kaya po kami naghahanap ng mga neopreneur o ng aming mga franchise partners. Ano po? Ang goal po natin dito is simple. Magkaroon po kami ng napakahabang reach. Matulungan nyo po kami mailagay lahat po ng mga kilala nyo pong mga skilled and professional services inside the app. At ang maganda po doon, mga kaibigan, paano kung sabihin ko sa iyo na every time na nabubook ang kakilala mong skilled or professional service, kumikita po kayo ng pera. Ayan, maganda po ba yon? Ayan po siya. So, i-share ko po sa inyo paano. Pero bago yon, paano nga ba nakapag-set up ng ganitong klaseng service app company? Ang concept po niyan is kailangan mo ng milyon-milyon at napakahabang pool of talents para po tayo ay makapag-operate. Ayan, imagine po, software development pa lang milyon-milyon na. Systems maintenance pa lang milyon-milyon na. At yung mga empleyado mo na experts na hanapin mo, napapasahuran mo ng malaki, 6 digits monthly, ay yun pa lang po mahirap na. Tama po ba? Pero wag po kayo mag-alala. Hindi nyo na po kailangan pagdaanan yan. Dahil sinalo na po namin yan para sa inyo. All you have to do is to be our partner. Ayan po yan. Maging isang neopreneur na lang po kayo at ma-experience nyo na rin po itong napakagandang konsepto ng ating negosyo. Ayan po siya. Alright. So paano nga ba magiging isang neopreneur? Magkano nga ba ang puhunan dyan? Or may puhunan bang ilalabas dyan? Alam niyo po mga kapatid, tatapatin ko po kayo. Since this is business, lahat naman po talaga ng negosyo ay may karampatang puhunan. Tama po ba? Sabi nga po nila, kapag malaki ang kitaan ng isang negosyo, di ba? Malaki rin ang puhunan. Kapag maliit ang kitaan, syempre maliit din ang puhunan. Tama? Pag walang kitaan, walang puhunan. Tama po. Pero alam niyo po, I have good news for you, ladies and gentlemen, na the original price of this concept is nasa 638,000 po. Ano po? Pero ang good news ngayong gabing ito, dito po, makakapag-start na po tayo maging isang neopreneur ng App Your Servicio for only 12,888. Ayan, up. Teka lang. Bago ka muna mag-react, kapatid, sa mga first-timer. Ano ho? Simpleng tanong lang. Para po sa inyo na mga nanonood ngayong gabing ito, 12,888 sa pangapanahon na to, sa inyo po, malaki o maliit? Ayan, paki-comment naman po sa ating comment section para po malaman ko naman ng inyong pulso. Ayan po yan. Paki-comment naman para po sa inyo, 12,888, malaki o maliit? Ayan. So habang chinecheck ko po itong ating chat section, ayan, may nagsasabi maliit, ayan, may nagsasabing malaki, may nagsasabing sakto lang, ano ho. Pero alam niyo po, ang sagot, wala namang tama, wala namang mali. Ang totoo po niyan, depende po sa tanong. Tama! Bakit depende sa tanong? Simple lang po mga kaibigan, kung 12,888 pag-uusapan po natin mga kaibigan ay gastos, aba malaki po yan. Sobrang laki niyan. Tama? 12,888, imaginein mo, ipambili mo ng bag. Kada suot mo ba ng bag mo, may nahulog na 1,000, 2,000, 500, 100. Wala, kasi ang tawag po doon ay gastos. Tama po ba?
Ipambili mo ng sapatos yan, 12,888. Kada kaskas ng sapatos mo, walang nahuhulog na bariyang 5 piso, 10 piso. Tama po ba? 12,888, tama? Ipang-inom mo. Ayan, gumimik ka, ubusin mo lahat yan sa inuman. Paggising mo, masakit pa ang ulo mo, walang bumalik na pera. Tama po ba? Minsan, ginagastos natin yan sa mga birthday. Bibili ka ng lechon. Pasko. After mo kainin lechon, walang bumalik na pera. Tama po ba? Ang akin lang, ilang beses ang dumaan sa palad mo, kapatid, ang 12,888. Ang tanong, nagbalik ba ulit ng pera? Tama. Kung ang kalapate, pag pinakawalan mo, pag bumalik may kasamang kalapate, di ba dapat po ang pera? Parang ganun din. Pag pinakawalan mo, may bumabalik din na kasamang pera ulit. Tama po ba? Pero ngayon, tatapatin ko po kayo sa mga nanonood ngayon. Kung pag-uusapan po natin ay business, tapatan lang po, maliit lang po yan. Bakit po? Anong negosyo ang naiisip mo sa panahon ngayon, mga kaibigan? Nasa halagang 12,888, pwede kang kumita, alright? Pwede kang kumita ng 10,000 a week. Or pwede kang kumita ng 40,000 pesos a month. Ayan, 12,888 ang 12,888 na puhunan. Tama po ba? Ngayon, tapatan lang po. Imagine mo to, 12,888. Makapagtayo ka ba ng sarili mong coffee shop? Starbucks? Hindi. Jollibee? Hindi. O ito po, Sari-Sari Store. Kaya? 12,888? Hindi pa din. Bakit? Presyo pa lang yan ng rep mo eh. Tama po ba? Wala pa yung mga ilalagay mo. Wala pa yung soft drinks mo. Wala pa yung signage mo. Tama po ba? Pero alam niyo po, pag-uusapan natin, business, puhunan, 12,888. Tapatan lang po kung negosyo, maliit lang. Ayan. Tama po ba? Ayan po yon. Ngayon po, anong kapalit ng 12,888 po natin kapag tayo po ay nag-sign up? So number 1 po, ladies and gentlemen, tayo po ay magkakaroon ng napakagandang business kit. Ayan. Ito pong business kit po na to, ito po ay waterproof. Wag lang pong mababasa. Ayan po yun. Ayan po. Kidding aside, this is a quality business kit. Ano po siya, no? Kumbaga ito po ay medyo water resistant. Ayun po siya. Pero wag niyo pong ilulubog. Baka, syempre hindi naman po yan waterproof. Water resistant lang po. Sa loob po niya, na napakagandang business kit na yan, alright? Bibigyan po namin kayo ng 2 tarpaulin. Ayan po. Na pwede niyo pong ilagay sa harap ng inyong mga bahay para malaman po ng inyong mga kapitbahay na kayo po ay isang up your servisyo neopreneur. Ayan po yan. Ang napakaganda rin po nito, bibigyan po namin kayo ng isang system wherein you can enroll and register 30 service provider. And meron kayong 30 activation slots. So mamaya po, ipapaliwanag ko po yan sa inyo. At the same time, may kasama pong PDF file na business guide at isang personalized website account with inventory and accounting monitoring. Ayan po yan. Paano yun? Ang maganda sa negosyong to, hindi mo na kailangan sumakit ang ulo kapag ikaw ay magi-start nitong ating napakagandang business. Hindi mo na kailangan sumakit ang ulo ninyo sa pagsusulat ng kung ano-anong records. Bakit po? Ang kailangan mo lang gawin ay simple. Mag-login ka with your username and password. Lahat ng transaction mo, recorded, automatic, para kang may online secretary. Ayan. Maganda po ba? Ayan po yon. Ang nakakatawa din po nito, namimigay din po tayo ng bonus products. Depende po sa highlight product natin of the month. Na nagkakahalaga din po ng amount na inyong nilabas. Ayan po yan. Ito po ay ating tinatawag na promotional products. Ayan po siya. Ngayon, ang nakakatawa po, ang 12,888 is our bagong pricing. Last time po, 2021, nag-start po kami at 2,500. Sobrang mura pa po kasi nag-start pa lang po kami. And then, nagkaroon po tayo ng 3,988. Alright? Then after po na, nag-10,888 po tayo. And this month of August, tayo po ay sa 12,888 na. Bakit? Dahil po palaki ng palaki ang negosyo, parami ng parami ang ating mga users, kumbaga po, nagmamahal ang value ng ating negosyo. Magulat po kayo, baka September po, 18,000 na po ito. Kaya po kung tayo po ay makikita po ninyo na maganda ang ating business presentation mamaya, sikapin niyo po na maging parte ng upper service sa pinaka maagang panahon. Ayan po yan. Alright. So, i-share ko po sa inyo, paano nga ba kumikita dito sa ating napakagandang business? Ano po? Meron po tayong mga ways to earn. And actually, meron tayong 5 ways to earn. Ang first way to earn po, mga kapatid, ay tinatawag natin na you can earn bilang isang service provider. Ayan yan. So, ikaw ay merong skill. Bukod sa pagiging neopreneur, pwede ka rin pumasok as a service provider. At ang maganda, you can earn, alright, nasa 90% of your transaction. Ayan po yan.
So, ang maganda, i-market natin ang skills mo, alright? Sa loob po ng ating app at ikaw ay mabubook ng mga user at mas mataas ang percentage na iyong kikitain. Ayan po yan. Ang next way to earn naman po natin ay yung service provider activation. Kung may makakilala ka na skilled workers or professional workers, ano ho, pwede mo silang i-enroll sa loob ng app. Ang nakakatuwa po niyan, pwede mo silang singilin ng 500 pesos per enrollment. Yun po ay lifetime enrollment fee nila sa loob ng app. Yung 500 pesos po na inyong isisingil po sa kanila, mga kaibigan, iyan po ay hindi mo na kailangan ibigay sa company. Yan po ay inyo na. Ibig sabihin po nun, parte na po yan ng inyong return of your capital. Ayan po yan. So, ibig sabihin, pwede ka mag-enroll ng rider. Alright? Pwede ka mag-enroll ng electrician, ng masahista, at ng aircon repair. So, for example, tayo po ay makapag-enroll ng 30 times 500, yan po ay 15,000 pesos. Magkano puhunan? 12,888. Magkano kinita mo? 15,000. Tanong, bawi o bawing-bawi na? Bawing-bawi na, tama po ba? Yun nga lang, ang next sa tanong, Sir Gerald, paano kung halimbawa, makuripot yung mga gusto kong i-sign up? Ayaw, gusto, ilibre ko. Ganyan. O wag po kayo mag-alala. Ang tip ko po sa inyo, sige, ilibre mo. Ayun. Bakit ho? Eto maganda. Tingnan natin ang long term. Dahil sa third way to earn, alright? Sa ating next way to earn, yung tinatawag natin na service provider override, ang sabi rito, you can earn from every transaction of your service provider. Ayan po yan. Halimbawa ho, ito po tayo, tayo yung neopreneur. Ayan, nasa harapan po ng ating mga screen. Halimbawa, tayo po ay nasa mapa muna ng Manila. Ano po, ng Metro Manila. Meron tayong in-enroll na isang teacher. Ayan. Na syempre, mga teacher, alam nyo po, minsan mahiyain po yan. Hindi po nakikipag-usap sa labas. Minsan po, ang kanilang focus lang ay magturo, pero hindi na nila ma-market yung sarili nila. Kahit na gusto nilang mag-sideline, hindi nila alam kung paano. Tama po ba? So, ang ginawa natin, ang ginawa po ninyo particularly is, kinausap mo, oy, baka gusto mo mag-part-time sa after serbisyo. Ililista kita. Ayan. So, ang ginawa mo, imbes sa ilim na 500, dahil alam mo na magaling magturo itong teacher na to, nilibre mo. Ito malupit. After 3 days, after 5 days, or 1 week, or 2 weeks, siya po ay nagkaroon ng kliyente. Ayan, may nag-book sa kanya. Meron siyang tinuruang bata. Ayan, sabihin na lang po natin, tinuruan magbasa. Ano po? Ito, good news. Kung ang singil ni teacher ay 500 pesos, 2 oras niyang tuturuan yung bata magbasa, ito malupit, may 10% ka sa bawat booking ng teacher na yun. Ayan, imagine mo iba ang nagturo, okay? Iba ang nag-book, pero dahil ikaw mismo ang nag-enroll, may extra ang 10% nang wala kang ginagawa. Tanong, maganda o maganda? Paki-comment naman po sa comment section natin kung panalo. Tama po ba? Imagine po natin to, mga kapatid. Nagkaroon ng trabaho si teacher, nakatulong ka? Oo. Tama? Ngayon, yung bata nagkaroon ng magaling na tutor, nakatulong ka? Oo. Ito malupit, rewarded ka pa ng after servisyo. Meron kang 10% sa bawat booking nitong teacher na iyong i-enroll. Ayan po yan. Yung iba sinasabi, kung 500, 50 pesos lang yan, 10%. Tama? Eto, tandaan mo. Hindi lang naman yan isang beses magtuturo. Tama po ba? Iba-ibang session pa yan. At marami pa siyang makukuha. Tama po ba? At hindi lang naman teacher ang kilala mo. Tama po. Paano kung may kakilala kang massage therapist? Ayan. Na magaling magmasahe. Ano ho? Talagang lahat ng lamig tanggal. Tama po ba? Yung mga nagka-traditional hilot. Usually, yung mga massage po na ganyan, nag-rate po ng 700 to 800 pesos. Yung mga special massage, like yung mga traditional hilot, ano po, yung mga nagatanggal po ng mga lamig. Ayan. So, ngayon, ang maganda, halimbawa, taga Muntinlupa, yung iyong masahista na na-enroll, nilibre mo ulit, imagine mo to, kung siya magkaroon ng 10 na kliyente sa loob ng isang Sabado, yan po ay isang busy na araw wherein maraming gustong mag-relax. Ano po? Nakasampu siya, 800 bawat singil niya, alright, may 8,000 siya sa pamamagitan ng after servisyo, nakatulong ka. Ito malupit, may 800 ka Sabado, nasa bahay ka lang. Ayan, bakit? Kasi meron kang 10%. Ayan, tanong, panalo o panalong panalo? Ayan, pa-comment naman po sa ating comment section. Tama po ba? Ayan po yan. Siyempre, hindi lang yan. Dahil marami kang kilala sa inyong area, sinama mo na yung kaibigan mo, kakilala mo na marunong mag-housekeeping, and po, kumita ka ng 10%. Yung kakilala mo na marunong
pedicure and manicure. Ayan, ang maganda sa kuko, pag yan ay pinutol mo, next week, tutubo ulit. Araw-araw tumutubo, dahan-dahan. Tama po ba? So dahil tumutubo ang kuko at may 10% ka every time na may nagpapamanicure at nagpapapedicure sa pinasok mo sa Appier Servisyo, ang nakakatawa po dyan, ayan, hanggat may kuko, may 10% ka. Ayan, maganda po ba? Alam niyo po mga kapatid, ang maganda po sa Appier Servisyo, lahat po na pinapasok po natin ng mga skilled workers, yan po ay ating hinihingan na requirements. Siyempre, ang gusto po natin, kumbaga po, yung mga service providers po natin ay walang bad records. Bagkus, meron po silang magaganda at malilinis na records. Kaya kapag tayo po ay mag-enroll, kailangan lang po natin ng barangay clearance, police clearance, NBI, at proof of their profession para sila po ay ma-start na nating ma-enroll. Ayan po yan. By the way, baka matanong nyo po ako, kahit anong serbisyo po, pwede po natin ilagay dito basta po marangal, etikal at walang tinatapakang tao. Ayan, nakakuha po ba? At ito po ay pwedeng-pwede mga kapatid sa buong Pilipinas. Ito po ay walang boundary. Halimbawa, yung iyong kaibigan na doktor sa Bohol, o ayan, i-enroll mo kahit nasa Baguio ka, kahit pumalayo po kayo. Pag siya nabubok sa Bohol, may 10% po kayo. Ayan yan. Yung kakilala mong accountant, ayan, may 10% ka din. Ayan po yan. One time may nagtanong sa akin, Sir Gerald, pwede ba yan dito sa Palawan? Abay, oo naman. I-enroll mo yung mga kakilala mo na mga tour guide. Tama po ba? Pahirapan maghanap ng magaling na tour guide. O ito maganda sa Appier Servisyo. Meron pang stars, may rates kung talagang magaling at may mga nagpapatotoo. Yung mga huling nag-book, naglalagay po ng review. Ayan, tama po ba? So once na meron mga reviews at nakita natin na 5-star si kuya o si ate na ating tour guide, pwede i-book mo na sa pamamagitan ng Appier Servisyo. Ayan, tama po ba? Ayan po yon. Ngayon po, kung titingnan natin, bigyan ko po kayo ng senaryo, halimbawa tayo po ay merong 8 service providers. And every day, sila po ay nagkakaroon ng 5 booking. So that is total of 40 bookings a day. Let's say, 500 po ang value per booking. So yan po ay nasa total na 20,000 pesos. Kunin mo ang 10% niyan, that is 2,000 a day. 2,000 a day, wala kang ginagawa habang nasa trabaho ka kasabay ng negosyo mo na inaalagaan mo anak mo. Tama? Or may ginagawa kang iba, may extra kang 2,000 isang araw. Pwede na ba? Pwede na po ba? Ito po maganda. Kunin mo ng isang buwan yan. Yan po ay nasa 60,000 pesos. Magkano puhunan? 12,888. Tama? Ilang araw lang bawi ka na. Tama po ba? Ayan po yon. Ang nakakatawa po dito, sa sobrang ganda na konsepto na to, ito po ay pwede maging nationwide at pwede rin ho maging worldwide. Dahil ang mga Pilipino ay mapapansin po natin na halos lahat nasa buong mundo na. Tama po ba? Ayan. Ang maganda po niyan, pwede rin po tayo mag-enroll ng service providers abroad. Ayan po yon. Na kahit po sa labas ng Pilipinas, pwede rin po kayong kumita ng extra. Ayan po yon. Ang maganda po dito mga kapatid, share ko lang po ng konti yung aming concept na kung saan bibigyan pa po namin kayo ng extra bonuses from this beautiful franchising concept. Ano po? Ito po yan. Di ba ho, in every product, there's always an endorser. Tama po ba? Imagine po natin to ang Smart kinuha Miss Universe endorser. Tama po. Shopee kinuha endorser. Sino? Sarah G. Tama po ba? O ito, shampoo. Halos lahat ng naging girlfriend ni Gerald Anderson nandyan na. Ayan. Tama po ba? Yan ang mga models. Ayan. Ito naman, Katingko. Imagine mo, pati Katingko merong endorser. Tama ho. At kahit gatas, may endorser din. So ang tanong, dito sa Appier Servisyo, sino ang ating endorser? Alam niyo po ang good news, walang iba kundi ikaw na isang neopreneur. Kayo po ang gagawin naming endorser at ang good news, nagkaroon po kami ng isang napakagandang referral plan para po ma-enjoy po ninyo. Ayan. So ang next way to earn po natin ay yung referral program. All you have to do is to share, earn, and enjoy with this beautiful booking business of Appier Servisyo. Ayan po yan. So paano yun? Ang maganda po nito, imbes na kumuha po tayo ng mga artista, kumuha tayo ng mga celebrity, why not yung ibabayad po natin sa celebrity ng milyon-milyon, ibigay na lang po namin sa inyo in form of referral bonuses. Every time na ikaw ay makakapag-refer, kayo po ay magkakaroon ng 1,000 pesos
Ayan. For every neopreneur na mapasign up po ninyo. Ayan. 1,000 pesos. Tanong, pwede o pwede na? Pwede na po yan. Tama po ba? Yung nga lang, baka matanong po ninyo, Sir Gerald, paano yan pag hindi ko kayang magpaliwanag? Tama po ba? O wag ka mag-alala. Ako magpapaliwanag para sa iyo. Nakakuha po. Dalhin mo lang dito sa ating Zoom presentation. Meron tayong mga speakers. Pwede mo rin dalhin sa ating offices. Alright? Kami mag-explain at kapag ang friend mo nagustuhan ng business, mga kapatid, ayan, siya po ay naging after service neopreneur. Meron kang 1,000 pesos. Ayan, maganda po ba? Ito pa malupit. O may na-endorsean ka ulit. O ayan, may 1,000 pesos ka. Unlimited po ang ating referral-based concept. Ayan po yan. So, endorse ka lang ng endorse. Yun po ang maganda sa after servisyo. Ngayon po, ang maganda po nito, mga kapatid, ang tawag po sa strategiya na to ay tinatawag na word of mouth advertising. So, imbis po tayo ay kumukuha ng mga sikat na mga artista at nagbabayad po tayo ng milyon-milyon sa kanilang talent fee, why not, yung budget na yon para sa mga talent fee na yan, ibigay na lang po namin sa inyo. Ano ho? Para kayo na lang po ang mag-enjoy na magkwento at magkwento ng app your servisyo. Ayan. Maganda po ba? Paki-comment naman po kung nagustuhan po ninyo itong ating fourth way to earn. Ayan po yan. And the next way to earn po natin is yung tinatawag po natin na organizational cash rebate bonus. Na ang concept nito, what if, alright, ikaw na nag-refer, ano po, dito po sa ating Venn diagram, ano po mga kapatid, what if meron kang na-refer, ayan, na isang neopreneur. So technically, meron kang 1,000 pesos. Tama po ba? And then, meron kang na-refer ulit na isang neopreneur. So may 1,000 pesos ka. Paano naman kung ikaw ay may na-refer, sila mismo ay may na-refer din na iba? Ayan. Ang sabi dito sa organizational cash rebate bonus, bibigyan ka namin ng dalawang organizational chart. Isang organizational 1A at isang organizational 2B. At every time daw ho na merong mga nag-e-enroll dito, ano ho, ng mga neopreneurs, kayo daw po ay rewarded ng royalty bonus of 1,500 pesos. Ayan. Every time na merong nag-e-enroll on these organizations. Ayan. Nakakuha po ba? Ganito lang po yan. Halimbawa po, itong isa po ninyong friend, ano ho, merong napasign up. Siyempre, yung referral bonus kayo na pupunta doon sa friend mo. Ayan. Ito namang isa mong friend, may na-enroll din na neopreneur. O saan mapupunta referral bonus? Siyempre, doon sa nag-refer. Ayan. Tama po ba? Pero dahil ito po ay naka-under on both organizational A and organizational B, ito po, meron pa pong extra pa sa'yo si App Your Servisyo. Meron ka namang 1,500. Ayan. Nakakuha po ba? Bakit? Kasi hindi papayag ang company na wala ka. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi malalaman ng kaibigan mo na may gantong negosyo, tama po ba? At kung hindi dahil sa kaibigan mo, hindi malalaman ng kaibigan niya na may App Your Servisyo. Kaya gusto po natin, lahat po, merong reward. Ayan. Maganda po ba yon? Ayan po yan. So, ang maganda, every time po yung mga yan ay nagre-refer, ayun ho, may 1,500 pa rin po kayo ng 1,500. Dahil po kung hindi dahil sa inyo, hindi malalaman ng lahat ng mga taong ito na may App Your Servisyo. Ayan po yan. Ang nakakatawa po dito, meron itong safety net, alright, na pwede po kayong kumita ng 30,000 a day, 210,000 a week, at 900,000 pesos a month. Ayan po yan. Ang maganda po nito mga kaibigan, alright, simple lang, number 1 yung product at yung system. Ayun siya. Kumbaga ito po yung makabago, alright, napapanahon, alright, at ang maganda po nito, this is first in the Philippines concept. Ibig sabihin po niyan, tayo pa lang po ang gumagawa ng ganitong klaseng booking system. Hindi pa po ito ginagawa ng kahit anong company. Kaya ang maganda po dito mga kaibigan, maging part na po kayo as early as today. Dahil magugulat po kayo, one day or the next coming weeks, sobrang laki na po nito. At baka magsisi po kayo na hindi nyo po nasabayan yung pinakamurang puhunan pa lang. Ayan, tama po ba? Ayan po yon. Next capital, sobrang napakadali lang i-produce dahil 12,888. Ang maganda po dito mga kaibigan, kung papansinin po natin, nung tayo po ay kumita, alright, nitong ating 60,000 a month, 2,000 a day, ang good news po dito, isang beses ka lang mamumuhunan. Tama po ba? Ang maganda dito, kapag nabawi mo na puhunan mo, lahat po ng perang papasok ay net income na po. Ayan po yan. Ang maganda dito, imagine natin to puhunan mo 12,888. Pwede kang kumita ng 60,000 pesos a month. Ang tanong ko po sa inyo, nung nangyari po yung scenario kanina, ang tanong, may binayaran ka bang pwesto? Wala. May binayaran ka bang mga tao? Wala.
May binayaran ka ba kuryente? Wala. Tubig? Wala. Tama? Walang operating expenses. Kaya sobrang panalo ng kapital na to. Tama po ba? Sa 12,888 mo, after mo mag-sign up, yun na yun lifetime, nabawi mo ng 1 buwan, 2 buwan, lahat ng perang papasok sa'yo. Wala ka na kailangang gastusan. Diretso na po sa pamilya ninyo. Maganda po ba yon? Alam niyo po, napakaganda rin ito, ikumpara mo to sa sari-sari store. Ang sari-sari store, ang puhunan, 40,000, punong-puno ang laman. Tama po ba? Tama. Ngayon, yung 40,000 na yan, hindi naman lahat ng kinikita niyan, diretso sa may-ari. Tama po ba? Bakit? May bayad sa pwesto, may bayad sa tao, may bayad sa kuryente. At yung produkto pa, yung inventory niyan, hindi mo dapat galawin ng puhunan. Tama po ba? Tama. Ngayon, ito pa maganda. Kung ikukumpara mo to sa app your serbisyo, dito, walang ganun. Ayun po yun. Sobrang daling gawin ng business na to dahil nasa loob lang po ng inyong phone. At hanggat dala mo ang phone mo, dala mo ang negosyo mo. Ayan, maganda po. Ayun yan. Next, compensation plan. Alam nyo guys, kung titignan natin ang konsepto ng ibang mga booking companies like the Grab, the Lalamove, wala po silang ganitong compensation plan. Tama? Ang kinikita po lahat nito mga companies na to, diretso po sa kanila. Tama po ba? Pero ang maganda po dito sa app serbisyo, sa amin ho, with our service booking concept, kami po ay willing mag-share. Kami po ay naikihati ng kita sa inyo po mga neopreneur. Dahil ang layunin po namin sa negosyong ito, hindi naman po kumita 100%. Kundi po makapagbigay din ng negosyo, makapagbigay ng trabaho, makatulong sa bawat Pilipino, right, na magkaroon ng dagdag kita sa modernong panahon ngayon. Sumunod na lang po doon yung kitaan sa business on our end. Ayan po yan. Kaya mapapansin po ninyo mga kapatid, sobrang ganda po ng ating compensation plan na wala po sa ibang mga companies. Tama po ba? Ayan po yon. Next, team support. Ang maganda po nito, we have trainings. Kapag kayo po ay nag-sign up bilang isang neopreneur, hindi lang po yung natatapos doon. Kayo po ay aming ipapasok sa aming training program na ito po ay kasama na sa inyong binayaran. Nakakuha po. Tuturuan po namin kayo kung paano po i-build ang inyong negosyo. Tuturuan din po namin kayo kung paano po mabilis makakabawi. Ano po yung mga smooth na ways on how we can have our capital be returned on easy as ilang araw lang po. Ayan po yan. Alright? Next, pagdating po dito, panghuli po is yung company. Isa po sa pinakamagandang konsepto ng isang negosyo, number 1 is the right timing. Timing ba? Alright, timing ba sa panahon ngayon na pwede ka na magnegosyo ng app at pwede ka nang maging isang operator or neopreneur sa pamagitan nito? Ang sagot po, opo. Ayan. Simula po nung nag-pandemic, lahat po tayo natuto na gumamit ng apps. Kahit po mga lolo't lola, marunong na mag-Facebook. Tama po ba? So kung merong isang app na pwede ka makatulong sa mga tao magkaroon ng trabaho at pwede ka pang kumita ng pera, bakit hindi mo subukan? Tama po ba? Ayan. Dito lang po yan sa app your serbisyo. Ngayon po, hindi lang yon. Kapag ikaw ay nag-sign up for the 12,888 pricing po natin mga kapatid, sa ating update ng ating mga system o ng ating mga paparating pa mga products, syempre po, every time na may nadadagdag, nagmamahal po ang puhunan. Pero ang maganda, kapag ikaw ay nag-sign up ngayon, lahat ng madadagdag kasama na sa ipinuhunan po ninyo. Hindi mo na kailangan maglabas ulit. So ano po yung mga darating? Ito ho, magkakaroon po tayo ng e-loading business sa loob ng app. Ito po malapit na pong lumabas. Mga ilang araw na lang po, makikita nyo na po yan. Next, magkakaroon po ito ng payment center. Kung ano po yung kayang gawin ng mga malaking payment centers, kaya din gawin ng app your serbisyo app mo. Ayan po yun. Magkakaroon po ng delivery business, merchant business, alright? Contractual services, at the same time, AI integration. Ayan po yan. At marami pang iba. Ayan po yan. Lahat po yan, alright, ay mabibigay po natin. Hindi nyo na po kailangan magdagdag. At sa mga mag-sign up po, maybe on the next coming weeks, doon na po possible na mas mataas na po ang ating puhunan. Ayan po yan. Ngayon, bago ko po tapusin itong aking presentation, gusto ko lang po tawagin itong ating isang neopreneur, alright, na kung saan kasama na po natin siya gawin ang negosyo noong 2021. Pero bago po natin siya tawagin, gusto ko lang po i-share sa inyo na itong taong to ay kasama ko na rin po magnegosyo since siya po ay 16 years old pa lang. Ayun po yan. So,
kami po ay business partners na since 2012. And from there, kami po ay marami na napagtagumpayan ng mga negosyo hanggang sa tayo po ay nakapag-formulate itong napakagandang booking app na to noong pandemic. At isa po siya sa ating mga early adopters. Ano po, isa po siya sa ating mga unang neopreneurs na nasubukan po niya from the start, ano po, hanggang ngayon, kung ano yung flow ng ating company, ano yung flow ng ating system. At siya na rin po ang magkukwento kung ano po ang naibigay nito sa buhay niya, sa buhay ng pamilya nila. At siya na rin po ang magpapatotoo sa inyo kung bakit kailangan mong subukan itong napakagandang negosyong ito. Okay lang po ba yun? Ayan. So, without further ado, gusto ko lang po tawagin yung nag-intro po sa akin kanina, okay? Si Mr. Seller Salazar. Ayan. Ayun, thank you very much, Pres, no? It's my privilege to do the closing remarks and to do the closing part of our business presentation. Huwag po kayo mag-alala, gagawin po nating mabilis lang po itong aking testimonial po, pagpapatotoo po, kung paano nga ba binago ng negosyong to yung buhay ko. No? And totoo po yun, I started as a young entrepreneur, 16 years old po when I started doing business. Bata, mahiyain at walang alam sa pagnenegosyo. So kung ikaw yung tipo ng tao na iniisip mo baka mamaya hindi para sa ito, baka mamaya hindi mo kaya to, baka mamaya kami lang yung bagay dito, nagkakamali ka po. Kasi ako po mismo yung patotoo na kung ako nga po nagawa ko, kaya nyo rin. Hayaan nyo pong i-share ko sa inyo itong aking simple at mabilis na PowerPoint ng aking testimonial para at least I hope I can inspire you, no? Para at least ma-move ko po kayo to do the business the same as how we do it, no? Ngayon po, ito po ako before, no? Ayan, kamukha ko pa po ba yan, no? Medyo malaki na pinagbago, no? 11 years in the making, decade of experience, no? Expertise doing business. Now, ang maganda po dito, since we are starting in the business industry, we have been moving po for a company na tech po yung aming minamarket or binibentang idea. Kumbaga technological based na po. 10 years ago, technology na po talaga yung ginagalawan namin. So technically speaking po, hindi po kami yung mga company na more on sales stock, more on benta-benta. Kami po ay more on technological advancement po, no? That's why I can proudly say and confidently say po na kami po yung mga expert when it comes to technology. Pagpapalaki ng mga technology company, no? Ngayon po, maganda dito as someone na bata nagsimula, no? A mentor is very important, no? Sobrang importante ng mga taong mag-guide sa inyo. Sobrang importante nung magiging pinuno nyo, magiging leader nyo into moving forward to achieve the dream, no? And I'm proud to say that our president has been my mentor ever since. Ang maganda po dito, bukod sa akin, hindi naman po selective ang minimentoran ng ating presidente. Basta member kayo, part kayo ng NNT, ng App Your Servisyo, pwede niya po kayong mamentoran, mag-guide po. Okay? So, nakakatuwa kasi I trust this person very much kasi na-witness ko po yung changes niya nang hindi po kwento-kwento lang talaga, nang hindi walang basihan, walang pruweba kasi nung una ko siya nakita, yung itsura ko, ayan pa lang, di ba? Grabe. Pero nung kasabay ko siya noon, grabe na rin yung nagbago sa kanya. Kasi started from rags to riches, from nothing to something, to from no one to someone, na malamang sa malamang kung ikaw nakikinig ka ngayong gabi, kagaya ka rin namin nung nagsisimula po kami. Okay? Hindi po kami nagsimula na may kaya na mayaman na, may pera na. Hindi po kami nagsimula na magaling na. Sabi nga every expert was once a beginner. Every master was once a disaster. Nagsimula po kami ng hindi magaling. Nagsimula po kami ng walang alam. Nagsimula po kami ng wala rin po kami. Pero ang maganda po dito, makakasama niyo po kami nang marunong na kami, may alam na kami at expert na po kami sa kung ano man po yung gusto po naming pagdalhan sa inyo. Kumbaga hindi po ito tsumachamba lang tayo, hindi po ito sinusubukan lang namin dahil nagandahan lang po kami. We know for sure kung paano po palakhin at pagandahin yung negosyo. Kasi itong tao na to, si Pres po, nagsimula po siya, dahan-dahan po, naging achiever po siya dun sa unang negosyo niya, no? At nakita ko po, na witness ko po sa dalawang mga mata ko kung paano niya po denominate or paano siya nag-excel dun sa mga negosyong pinasok niya, no? Naging milyonaryo siya hanggang eventually at the age of 25 years old, naging youngest board of director owner siya ng isang multi-million company. Nagturo sa maraming tao kung paano niya nagawa.
isa na rin po ako doon sa mga natulungan niya, no? Ang maganda po dito, this man, okay, is a person na talagang sasamahan mo when it comes to business, no? Yung journey niya, sobrang excellent talaga, no? So ako po, as someone, no, for your inspiration po, dati po ako naimbitahan gaya mo, try to imagine po, no, nakikinig lang rin ako, nag-iisip ako, iniisip ko kung para sa akin ba, pwede ba sa akin to. Guys, ang totoo po, nagandahan po ako sa negosyo. Maganda yung negosyo, tama po ba? Kaso nga lang, gaya po ng lahat ng umaattend na naghahanap ng pagkakakitaan, guys, try to imagine po, no? Wala daw audio. Okay? Pa-check naman po kung wala akong audio, no? Ayan. Okay? Baka mamaya wala lang siyang audio, no? Anyways, gaya ng anyone po, okay, meron daw. Gaya ng anyone na try to imagine po na naghahanap ng isang opportunity. Guys, ako po ay wala rin naman pera, no? Nagsimula ako, gusto ko yung pagkakitaan, gusto ko yung negosyo, maganda yung concept, yung idea. Pero guys, wala akong pera. Tama po? Pero guys, alam mo, sabi sa akin nung nagpaliwanag, nag-present sa akin, sabi niya sa akin, bro, kung wala kang pera, mas kailangan mo 'to eh. Kung wala kang pera, wag ka nang gumawa ng dahilan, gumawa ka na lang ng paraan. And cut na lang story short po, dumating po sa point, don't get me wrong, hindi ko po ito papakita para magyabang, no? I don't have any bragging rights. Dumating po sa point, kumikita po tayo, 6,000 isang linggo, 8,000, after 1 week, 3,000, after 1 week, 9,000. I was a dropout student way back, bata, mahihain, walang alam sa pagninegosyo. Pero nagagawa po natin. Hanggang cut the long story short, guys, try to imagine po, yung bata na dating mahihain, yung bata na dating tinatawanan, inaasar, kinukutya, na awardan po. Okay? Naka-attend kami, Philippine Top Choice po, tapos naimbitahan ako sa PUP, Quezon City, to inspire and to talk to graduating marketing student. And then eventually, I was awarded as the top 1 Millionaires Club member po. Kauna-unahang kumita ng milyon po. Katabi ko pa po or nasa likod ko pa po si Pres Gerald Bautista niyan while awarding. Okay? Ang maganda po dito, sabi ng iba, nasa taas lang kumikita dyan, nauna lang kikita dyan. Guys, ulitin ko, walang nauna, walang nahuli. Kasi nung nagsimula po kami sa pagninegosyo namin, ilang daang tao na po yung nauna sa akin. Okay? Ngayon po, ang malupit po dito, imagine nyo po, dumaan na po sa aking sasakyan, 5 po. Ito po yung current car ko right now, BMW F30 M Sport po. Okay? So, for the past years doing business, sobrang natutuwa po ako. Okay? Kasi, guys, sa negosyong to, iba pala yung kaya niyang ibigay sa'yo. Bukod sa mga pangarap mo, no? Guys, okay lang po ba kaya mo ring ma-achieve yung mga dream travels mo? Local man yan, international man yan, all expense paid by the company. And I hit my first million po in just 13 months doing the business. Okay? 1 year and 1 month. Ang malupit po dito, guys, ito po, imagine mo po, no, doing the business po as someone na hindi ko naman po na imagine na darating ako sa ganitong punto. Pero guys, alam niyo po, yung career high ko in doing business, ito po yan, guys. June 2, 2020, before we launched the product of App Your Servicio, grabe po, kumikita po ako 89,000 isang linggo. Okay? At that time, wala pa po akong anak, wala pa po akong asawa, no? At that time, no? Pero guys, alam nyo po, nakakatuwa, 89,000, isang linggo, kumukurat pa lang po tayo dyan. After 1 week po, 92,000. Yung 92,000, di ko pa nagagalaw yan. Bakit? Yung 89,000, di mo pa makalahati yan. Baka 10,000, 5,000 pa lang magagastos mo dyan isang linggo. Tama po ba? Alam niyo po, yung 92,000, di ko pa nagagalaw. After 1 week, 95,000. Guys, yung 95,000 after 1 week, dito ako nabaliw. After 1 week po, 193,000. Now guys, alam niyo po, ito lang po sasabihin ko sa inyo. Kung sasabihin niyo po sa akin na, sir, grabe ka naman, ang laki ng kinikita mo, baka kino-convince nyo lang kami. Alam niyo po, ito lang po sasabihin ko sa inyo. Hindi ko po trabaho ma-convince. Ang trabaho ko po, magpayaman ng tao. Kasi kung ikaw yung tipo ng tao na marami ka pang side comment or nasasabi sa opportunity na hinaharap po sa inyo, baka may mali. Tama po? Kasi bakit? Guys, at the end of the day, this is an opportunity. Wala naman po tayong pilitan. Tama po ba? Guys, at the same time, again, my name is Seller Salazar and I am a businessman. Makikita mo naman sa screen yung pangalan ko eh. Celerino Francisco Salazar.
I've been doing business 11 years already, more than a decade na po. Check nyo po ako sa social media, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Di po ako sikat pero makikita nyo po ako doon. Facebook ko po, hindi po bago yan ha. Hindi po yan yung bagong gawa kasi may tinataguan ha. Guys, nagsimula po ako, walang-wala rin po talaga ako. Makikita mo po sa history ng Facebook ko yan kung huhukayin nyo po, no? Guys, ulitin ko po, negosyante po ako. Would you think I would sacrifice my name, my face, my credibility para sa maliit na halaga na 12,888 kung magpapakita ako ng isang bagay na hindi totoo? Tama po. Saka isa pa guys, hindi ko naman po ito pinapakita para maiisip nyo pong nagyayabang po ako. Guys, ulitin ko po, wala po akong karapatang magyabang. Pinapakita ko po ito kasi ito po yung parehas na negosyo na gagawin nyo po. Okay? At the end of the day, you are the reflection of my past and I am the reflection of your future. Tama po ba? Ibig sabihin po, dati rin naman kasi ako nakaupo sa kinauupuan nyo eh. Wala rin akong pan-join, wala rin po akong pansali. Tama po ba? Pero, mangyayari po sa inyo, yung nangyari po sa akin, kung gagawin nyo po, yung ginawa kong desisyon, nung ako po yung nasa kinauupuan nyo. Tama po ba? Alam nyo po, nakakatuwa, sabi nung iba, Sir, magaling ka talaga magsalita, kaya ka nga po sasama sa amin kasi magaling po kami. Tama po ba? Pero guys, ulitin ko po, hindi po kami nagsimula ng magaling. Gumaling na lang po kami over time. Tama po ba? Ngayon, kung sasabihin nyo po, hindi, mukhang kino-convince nyo talaga kami. Guys, ito po sasabihin ko sa inyo, ang tao na gustong magbago yung buhay, hindi kailangan i-convince yan. Tama po ba? Tingin nyo ba yung mga tao, yung mga Pilipino na yumaman sa Pilipinas, tingin nyo po ba may nag-convince pa sa kanya? Hindi po, pagod na po yan, sawang-sawa na po yan sa paikot-ikot na daloy ng buhay nila. Tama po ba? Diba? Tingin mo ba si Henry C. bago may magtayo ng SM, bago niya itayo yung SM, may nag-convince sa kanya? Henry C., itayo mo yung mall. Pangalanan mo ng SM. Sabi niya, ikaw, i-convince mo pa ako, please. Wala pong ganun. Tama po ba? Pag ikaw ay sawa na sa takbo ng buhay mo, convince ka sa sarili mo, makakita ka ng magandang opportunity gagawin mo. Ngayon, makompare mo man ito sa mga ibang company, alam mo, ito lang sasabihin ko, walang katulad si Apyor Servisyo. Guys, this is company. This is a business, di ba? Na ahead of our times. Tayo lang yung ganito. Tumingin ka sa mga kompetensya, tumingin ka sa ibang kumpanya, guys. Halos pare-parehas na produkto. Pero guys, dito ka lang makakita ng isang technology na wala kang ipapadala, wala kang bibit-bitin. Di ba? Kung ano yung meron sa'yo, nasa bulsa mo, nasa gadget mo, ida-download mo lang po si Apyor Servisyo. Tama po? Okay, ang maganda po dito, okay, ayan, dumating po sa point, kumita tayo 904,000 in 2 months. Okay, nakapagpakasal po ako. Daanan ko na lang, no? Tapos ito po yung mga kumikita po sa Apyor Servisyo po. Si Ate Mara, nurse by profession, may part-time po siya teaching. Okay? Tapos minart-time niya pa po si Apyor Servisyo. Okay, so ibig sabihin tatlo yung source of income niya po. Okay, pangatlo niya po itong Apyor Servisyo. Kumita po siya 94,300 isang buwan. Isang messenger po, ito si Anthony Pagala po, kumita 90,250. And si Sir Aris po, isang fresh graduate, dumiretso sa pagninegosyo, kumita 99,250 in 1 month. Ako naman po, okay, actually marami pang kumikita dito, pero ako po personally, just last June, okay, kumita po tayo 93,700. Of course, this part of the business po is a testimonial. Again, at the end of the day po, sabi ko nga po, 11 years in the making, sasama ka sa mga eksperto when it comes to business na technology po ang produkto. Tama po ba? So of course, before I end this, I just want to inspire everyone, sumali or hindi, okay lang po sa akin. Kasi bakit? Nangyari na po eh. Tama po ba? Nangyari na po sa akin. Hindi ko po kayo kinakausap para mapasali ko po kayo, no? Kinakausap ko po kayo para magbigay ng patotoo, ng inspiration po. Na kung saan, alam mo, minsan, naghanap tayo ng opportunity. 'Di ba? Dinadaan natin sa dasal, 'di ba? Hinihiling natin 'yan. Pero guys, alam mo, minsan masakit. Dasal tayo ng dasal, pero ine-expect natin yung diretso ibibigay sa'yo. Si Lord mismo magbibigay. Pero si Lord naman, hindi naman po yan bababa ng langit para ibigay po, ipakita po. Okay, directly sa'yo siya magpe-present ng opportunity. No. The Lord will use the channel of blessing. A channel of blessing, a conduit, maybe, a person. Maybe yung taon nag-imbita sa'yo. Tama po? Of course, wala akong karapatan para sabihin siya na yun, pero malay mo siya na yun. I'm not trying to be very religious here. I'm just saying, diba sabi sa Bible, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declared the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future." Kung si Lord nga may plano
ikaw may plano ka ba sa sarili mo? Diyan galing yung sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama po. Ulitin ko, I'm not trying to be very religious here. This is a wake-up call. Gumising ka na po sa katotohanan. Sana po ma-inspire ko po kayo. Okay? Kasi sa 11 years na nagdenegosyo ako, ito po yung mga madalas po na naririnig ko. Sana po tumatak po sa inyo to. Okay? Unang-una po, sasabihin ng mga tao, sige, maganda yung negosyo, mag-iisip muna ako, magdadalawang isip muna ako. Tama? Alam mo, ito sabihin ko sa iyo, guys, okay lang mag-isip, pero wag mo tagalan. Wag ka magdalawang isip, isa ka lang. Tama po ba? Kung mag-iisip ka, mag-isip ka. Pero wag mo masyadong patagalin. Kasi akala ng maraming tao, kailangan mo ng mahabang panahon para mapag-isip ng tamang desisyon. Next thing you know, huli na ang lahat. Bakit? Guys, lumipas ang panahon. Hindi naman, yung opportunity naman nandyan lang yan eh. Sumali ka next month, next 3 months, next 6 months, yung opportunity nandyan pa rin eh. Pero guys, yung panahon na masasayang mo, paano kung next month kailangan mo ng malaking pera? Paano kung next month kailangan mo ng mas malaking pera? Paano kung next 6 months, 3 months, kailangan mo ng pera between life and death situation? Tama? So ibig sabihin guys, kung mag-iisip ka, ang pinag-iisipan mo yung oras na sinasayang mo gawin yung opportunity. Tama po, ang totoo hindi mo kailangan ng mahabang panahon. Ang kailangan mo maraming impormasyon. That's why we are encouraging you to ask questions after the presentation doon sa mga taong nag-imbita sa inyo, sa mga taong expert po. Kasi kung ikukonsulta mo po ito sa mga tao na wala pa namang idea sa negosyong to, mag-aalam-alaman at magagaling-galingan sa mga previous na experience po nila sa buhay nila, guys, I assure you, iba po yung expertise nila sa expertise namin. May alam sila na hindi ko alam, may alam ako na hindi nyo alam. But on this business, we are expert into doing and expanding and growing ang technological business po. Ngayon sasabihin mo, sir, tama ka na. Ang problema ko lang naman, maganda talaga, pero wala akong pera. Ito lang guys, sabihin ko po sa inyo, kung wala kang pera, isipin mo, gaano kadalas na sa buhay mo na wala kang pera pero nakagawa ka ng paraan? Tama po. 'Di ba? Mandakin mo pang tuition fee mo, 'di ba? Hindi ka na kayang pag-aralin ng magulang mo. 'Di ba gumawa ka ng paraan? Either mag-working student ka, okay, or maging scholar ka, or tumigil ka sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na. Either way, gusto mong gumawa ng paraan para magkapera ka. Tama? O kung yung anak mo, alam mo, wala pang kayang gawing paraan, kahit walang pang tuition, ikaw gagawa ka ng paraan. Tama? Ang masaklap sa lahat, minsan, panghanda na lang, ginagawan pa ng paraan. Birthday, binyag, bagong taon, Pasko. 'Di ba? Pero ginagawan ng paraan. Tama po ba? 'Di ba? Ang pinakamasakit, yung kapag meron na ospital, meron kailangang operahan, kailangan pang gawan ng paraan. Bakit hindi gumawa ng paraan sa isang negosyo na kaya namang solusyonan yung mga paparating, 'di ba? Na magiging problema sa buhay nila. Tama po ba? Ngayon, ang maganda po dito, sabi ng iba, ayokong yumaman. Na-experience ko po yan sa tagal at dami na kinakausap kong tao, may ayaw yumaman. Ang totoo, wala namang ayaw yumaman eh. Kasi bakit? Tawagan ni Kuya Will yan, di ba? Bigyan ng Tito Vic and Joey yan, di ba? Ng premyo, tuwang-tuwa pa yan eh. Tama po ba? Di ba? Ang totoo, walang ayaw yumaman. Wala lang silang nakikitang opportunity na magpapayaman sa kanila na minsan dinadaya nila yung sarili nila na excuse na lang nila yun, ayaw daw nila anto, hindi lang sila makakuha ng break nila. Tama po? Minsan kakanood na rin yan ng teleserye. 'Di ba? Sa teleserye yung mayaman, mayabang, yung mayaman kalaban, yung mayaman gahaman. Yung tao naman tineteleserye yung sarili niyang buhay, 'di ba? Mga kapatid, totoong buhay po ito. Pag mayaman ka, ilang kaibigan ka mag-anak na natulungan mo. Pag mayaman ka, guys, ilan na sana na pag-aaral mo? Guys, minsan po kasi mahirap tumulong pag sarili mo na po yung hindi mo matulungan. How can you give charity if you are the charity? Tama po. And lastly, sasabihin mo mahirap to. Guys, wala naman po kami sinabi sa presentation namin na madali ito. Wala naman talagang madali sa mundo. Mahirap po ang buhay. Mahirap mabuhay. Mahirap mag-aral, mahirap walang aral, di ba? Mahirap magtrabaho, mahirap walang trabaho, mahirap nagnegosyo, mahirap din walang negosyo. Ang totoo po, mahirap pong yumaman. Pero mas mahirap kung mananatili ka pong mahirap. Tama po ba? Guys, saka isa pa, sa lahat naman po ng mahirap na pwede mo gawin, ito pa rin naman pinakamadali. Bakit? Ito lang naman yung makikita mo na mobile app na services ang pinag-uusapan eh. Sasabihin mo, hindi mo linya to. 'Di ba? Guys, kung hindi mo linya to, wala naman na pong linya-linya sa mundo. Ang totoo, hindi mo pinipili yung pagkakakitaan mo para sa linya mo.
Hindi mo po pinipili yung trabaho mo para sa linya mo. Kasi bakit? Kaya nga yung mga nag-a-abroad, kahit di nila linya, nililinya nila. Tama? Sa call center, ang daming profesyon. Iba naman yung natapos. Yung iba walang natapos, nag-a-apply. Doktor nga, nagna-nurse eh. Engineer, di ba? Guys, yung mga seaman, bebenta sa palengke, walang linya-linya. Kasi bakit? Ginagawa mo lahat ng ginagawa mo para sa pamilya. Tama po? So guys, ayun po siya. I hope na-inspire ko po kayo. Again, my name is Seller Salazar. Tapos na po tayo. At lagi mo pong tandaan, okay, na sa buhay ng isang tao, laging merong isang tao na magsisimulang basagin ang kahirapan sa angkan at pamilya nila. Kung hindi ikaw yon, sino? Kung hindi si Api or Serbisyo, ano? At kung hindi ngayon, kailan? Kailan mo sisimulan? So guys, with that, maraming salamat po. God bless you all po.